Assalamualaikum. Good day everyone. My name is Shahani T. Mastura. This is the continuation of our report. Today, my part I will discuss is the coordination between monetary and fiscal policies and the challenges policymakers face when managing the economy. Importance of alignment. Ang monetary policy at fiscal policy ay mas nagiging effective kapag same silang kumikilos sa iisang direction o may parehas sila ng goal sa economy. For example, kapag ang central bank ay nagbababa ng interest rates, mas nagiging murang pag-utang ng pera. It means mas maraming tao at negosyong humihiram at gumagastos nito. So, yun ang tinatawag na monetary expansion. While kung ang gobyerno naman ay nag-i-increase ng spending tulad ng paggastos sa infrastructure, social programs at public services, mas maraming perang umiikot sa ekonomiya. Ito naman ang fiscal expansion. So kapag yung dalawa na yun is nagsabay, mas lumalakas ang demand sa ekonomiya. Ibig sabihin, mas maraming negosyo ang nag-ooperate, tumataas ng production at nadadagdagan ng employment o trabaho. Pero kung magkaiba ang direction ng dalawang policies, for example, yung isa is expansionary o yung isa naman is contractionary, pwedeng magkanselahan ang epekto nilang dalawa. Dahil dito, mas mahina ang magiging resulta sa ekonomiya. Kaya masasabi natin na pinaka-epektibo ang monetary policy at fiscal policy kapag nagtutulungan yung silang dalawa at may parehong layunin para sa pag-grow ng economy. Risk of imbalance. Kapag ang monetary policy at fiscal policy ay parehong masyadong expansionary, it means pareho silang nagpapalakas ng paggastos sa ekonomiya. Dahil dito, masyadong tataas ang demand ng mga tao at negosyo compare sa supply ng goods at services. So kapag nangyari yon, tataas ang presyo ng mga bilihin na magre-resulta ng inflation. While sa kabilang banda naman, kung pareho naman na masyadong contractionary, it means parehong binabawasan ng paggasto sa economy. Dahil doon, bababa ang demand, kaya kukonti ang production ng mga business at maaaring magbawas sila ng empleyado. So, yun ay nagdudulot ng mas mataas na unemployment at mas mabagal na economic growth. Bukod pa ron, kapag hindi maayos ang coordination ng dalawang policy, nagkakaroon ng uncertainty o pag-aalinlangan ng mga negosyo at investors. Kapag hindi sila sigurado sa direction ng economy, mas nagiging maingat sila sa pag-invest o pag-expand ng negosyo, kaya bumababa ang confidence ng economy. So for clarification, the expansionary is para palakasin ang economic activity at bawasan ang unemployment. While sa contractionary naman is para kontrolin ang inflation at panatiling stable yung mga presyo. So role in long-term growth. Maliban sa pagtulong sa short-term stability ng ekonomiya, mahalaga rin ang coordination ng monetary policy at fiscal policy para sa long-term economic growth. So sa side ng government, ginagamit ang fiscal policy para mag-invest sa mga bagay na makakatulong sa pagpapataas ng productivity ng bansa. For example nito ay education at human capital, kung saan mas napapahusay ang skills at kaalaman ng mga tao. Kasama rin dito ang innovation at research na tumutulong sa pag-develop ng mga bagong technology and ideas. Isa pa ay ang infrastructure tulad ng roads, transportation system at digital networks na nagpapadali sa negosyo at economic activities. Samantala, sa central bank tulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay responsable sa pagpapanatili ng stable inflation and financial stability sa economic. Kapag stable ang presyo ng mga bilihin at maayos ang financial system, mas nagkakaroon ng confidence ang mga business na mag-invest and mag-expand.
Kapag nagtutulungan ng fiscal policy at monetary policy, nakakagawa sila ng environment na sumusuporta sa tuloy-tuloy na economic growth at mas magandang living standards para sa mga tao. Now, let's proceed to challenges and trade-offs. External shocks, ito na mga unexpected situation na nanggagaling sa labas ng isang economic at maaari makakaapekto sa economic stability. For example, is pandemics, global recessions, o mga geopolitical conflicts. Ganun nangyayari ngayon na war sa Middle East. And ang issue din ngayon na pagtataas ng oil and gas and halos halos karamihan ng mga bansa ngayon is maapektuhan nun. So kapag nangyari ang mga ganong events na apektuhan ng supply chains, ibig sabihin nagkakaroon ng problema sa production at pagpapadala ng mga goods sa iba't ibang bansa. So, maaari rin itong pababain ang demand dahil nagiging maingat ang mga tao at negosyo sa paggastos. Sa ibang case naman, tumataas ang presyo ng mga bilihin na nagdudulot ng inflation. Dahil doon, kailangan mabilis na mag-adjust ang mga policy makers. Maaaring gumamit ang government ng emergency fiscal spending, such as paglalaan ng pondo para sa health services, ayuda, or economic recovery programs. Samantala, ang central bank tulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito sa atin is maaaring gumamit ng unconventional monetary tools para suportahan ang economy at mapanatili ang financial stability. So, sa madaling salita, kapag may external shock, importante na mabilis at coordinated ang response ng fiscal at monetary policies para mabawasan ang epekto nito sa ekonomiya. Economic policy makers must balance two key goals. First, ang short-term stabilization ay nakafocus agarang pag-fix ng mga problem sa economic. For example, pagbawas ng inflation, pag-support sa employment at pag-stabilize ng markets kapag may economic crisis. Ginagawa yon para maiwasan ang biglang paghina ng ekonomiya. Pangalawa naman is ang long-term development na nakafocus sa pangmatagalang pag-unlad ng bansa. Kasama dito ang pagpapataas ng productivity, pagpapatayo at pagpapabuti ng infrastructure at pag-invest sa education and technology para mas maging competitive ang ekonomiya sa hinaharap or in the future. Avoiding extremes. Sa paggawa ng economic policies, mahalaga importante na iwasan ng policy makers ang mga extreme na policies dahil maaari itong mag-cause ng problema sa ekonomiya. First ay ang overstimulation na nangyayari kapag sobrang laki ng government spending at masyadong mababa ang interest rates sa mahabang panahon. Kapag nangyari ito, masyadong tumataas ang demand ng mga tao sa negosyo compared sa supply ng goods at services, gaya ng sinabi ko kanina. So dahil dito, mabilis tumataas ang presyo ng mga bilihin na nagdudulot ng inflation. So kapag mataas naman ang inflation, bumababa ang purchasing power ng pera. It means mas kaunti na lang ang nabibili ng parehong halaga ng pera ngayon. So sa kabilang banda naman is ang over-restraint. Ito ay nangyayari kapag masyadong mahigpit ang economic policies tulad ng malalaking pagtaas ng interest rates o malalaking pagbawas sa government spending. Kapag nangyari naman yon, bumabagal ang economic activity dahil nagiging maingat ang mga business o negosyo sa pag-invest at pag-produce ng kanilang mga product. Dahil dito, maaaring magbawas ng production ang mga company at magtanggal ng mga workers na nagre-resulta sa mas mataas na unemployment. So, that's all. Thank you.